Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Samuel. Taong 2020, bansang Taiwan. Lumaki sa bayan ng Sipalay sa probinsya ng Negros itong si Samuel. Mangingisda ang tanging ikinabubuhay ng pamilya. Ang kanyang ama at nakababatang kapatid sumasama sa buwanang sakay o yung tinatawag na Manchuria. Sa mga hindi nakakaalam, ang Manchuria ay uri ng pangingisda na mula sa bandang China. Isa itong malaking bangka na may 10 o higit pang tauhan. Ang pangunahing ruta ay sa dagat Pasipiko. Depende sa kontrata ang kanilang huli. Kung may mga kontrata para sa tuna at iba pang malalaking isda, ito ang hinuhuli nila. Pero kung wala naman, galunggong, tambakol at kung ano pang mga isdang kayang mahuli ng dala nilang lambat. Lingguhan o kung minsan inaabot pa ng 1 buwan sa laot ang mga bangkang ito. Mapanganib lalo na't malaki ang alon. Kung minsan inaabutan pa sila ng bagyo sa laot, kaya marami ang mga namamatay sa ganitong hanap buhay. Isa sa mga yun, ang pinsan ni Samuel na si Katong. Kahit delikado ay walang ibang pagpipilian ang mga tao. Hindi rin sila makapaghanap ng trabaho sa syudad dahil sa kakulangan sa pinag-aralan. Nang mga panahong ito, nasa edad 18 pa lang si Samuel. Hindi ito pinapayagan ng ama na sumama sa Manchuria dahil sa tuwing ipapaalam nito si Samuel sa ina, nag-aaway silang dalawa. Ay naku Nardo, huwag mo nang subukan. Dahil alam mong hindi ako papayag na isama mo si Samuel sa Manchuria. Napakabata pa ng anak mo at isa pa. Hindi lang pagiging mangingisda ang pangarap ko sa bunso natin. Wika ni Aling Saling. Saling sayang naman kasi. Nangangailangan ng tao ang bangka namin at isa pa kasama naman ako eh. At doon din yung mga nakakatanda niyang kapatid. Kaysa mapunta sa iba, edi si Samuel na lang ang isasama ko. Hindi nga ako papayag. Tumigil-tigil ka Nardo ha. Ipapalo ko sa mukha mo tong kawali. Ay nako. O na, hindi na. Alis na muna ako. Maghahanap ako ng karagdagang tao. Pag-uusap ng mag-asawa. Nakaupo lang si Samuel sa labas ng bahay ng mga sandaling yun. Narinig ito ng binata. Ayaw talaga akong payagan ni nanay. Sayang naman ang kikitain. Wika ni Samuel. Oh, andyan ka pala anak. Narinig mo sigurong sinabi ng nanay mo. Huwag ka nang magpumilit pa. Lalo kaming mag-aaway niyan. O siya, tulungan mo siyang maganda ng makakain. Opo tay, pero saan po kayo pupunta? Magagabi na. Diyan lang sa kabesera. Maghanap ng isang tauhan. Sama na lang ako tay. Wala naman ako maitutulong dito kay nanay. Bahala ka. Magpaalam ka dun sa nanay mo. Dali-daling nagpaalam si Samuel sa ina. Matapos ay sumunod na ito sa ama. Pagdating sa kabesera, nakita ni Mang Nardo ang mga kaibigan nitong nag-iinuman, kaya hindi maiwasang mapaupo. Nako Samuel, mauna ka na. Baka matagalan pa ako sa pag-uwi. Sige po tay. Wag lang po magpapasobra sa inom ha. Naglakad ang binata pabalik. Nakasalubong naman ito ang kaibigan na matagal nang nawala sa kanilang bayan. Samuel! Saan ka pupunta? Napahinto si Samuel nang marinig ang pamilyar na boses. Nagulat ito nang makita kung sino ang tumawag sa kanya. Uy, Binoy, ikaw ba yan? Saan ka nang galing? Halos 2 taon kang nawala ah. Sumakay kasi ako sa barkong pang-isda sa ibang bansa. 2 taon yung kontrata kaya ngayon lang ako nakabalik dito. Ay ikaw ba? Anong pinagkakabalahan mo? Eto, pag walang ginagawa, pag-alagala sa bayan. Pag may dalang isda si na tatay, naglalako. Teka, sandali. Maganda ba yung kita doon? Mukhang naninilaw ka na.
Oo naman, tignan mo. Nakabili ko ng mga alahas, nakapagpatayo ng tahanan. 2 taon lang yan, Samuel. Talaga ba? Paano ka nakapasok? Asa, kakilala ko lang din. Naghahanap nga ako ngayon ng gustong sumama eh. Ikaw ba, gusto mo? Ilang taon ka na nga? 18 taon na ako, Manong. Biruin mo ha, sa tanda ko to. Wala pa akong trabaho. Yun na nga. Pero pwede na yung edad mo. Ano gusto mo? Imungkahay kita dun sa kakilala ko. Magpapaalam pa ako kay nanay. Baka hindi ako payagan. Kailan ka ba uli sasampa? Matatagalan pa ako. Pinapaayos pa ngayon yung barkong sasakyan eh. Baka 2 buwan bago ko bumalik. Sumama ka na. Para isang barko lang tayo. Susubukan ko ha, pero hindi ako mangangako. Baka hindi ako payagan ni nanay. Teka, mas maganda siguro kung ikaw yung kumausap sa kanya. Sige, pero wag ngayon. Amoy chiko na ako eh. Napainom kasi ako dun sa bahay. Bukas ng umaga siguro, Binoy. Gusto ko na magkatrabaho para makatulong naman kina nanay. Isa pa, matanda na rin si tatay oh. Sige, akong bahala. Kukumbisihin ko si Aling Saling na payagan ka. Kinabukasan, maagang nagpunta si Binoy sa tahanan nila Samuel. Kinausap si Aling Saling. Nung una ay hindi pa ito pumayag. Ngunit nang ibahagi ni Binoy ang tungkol sa mga naipundar, naengganyo ang ginang. Teka, ligtas ba sa barko? Gaano kalaki ang sasakyan? Wag po kayo mag-alala, Aling Saling. Napakalaki po ng barkong sasakyan ni Samuel at isa pa magkasama naman kami. Ako pong bahala sa kanya. Sigurado ka, Binoy ha? Kilala kita noon pa man eh. Alam kong ikaw ang tagapagtanggol ni Samuel sa tuwing may mga nangaaway sa kanya. Kaya tiwala ako na hindi mo papabayaan ang anak ko. Makakaasa po kayo, Aling Saling. Ako pong bahala sa anak nyo. Eto Samuel listahan ang kailangan mong ianda. Madali lang naman makukuha ang mga yan eh, sasamahan kita. At kung kailangan mo ng pera, ako na rin bahala doon. Nang araw na yun, sinimulan ni Samuel ang pagproseso ng mga kakailanganing papeles hanggang sa makumpleto niya ito. Lumipas ang 2 buwan. Tinawagan na si Samuel para lumipad papunta sa bansang Taiwan. Hindi mapigilan ni Aling Saling ang sarili sa pag-iyak. Ito ang unang pagkakataong mahihiwalay sa kanya si Samuel. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Para naman sa atin tong gagawin ko eh. At saka mabilis lang yung 2 taon. Hindi mo mamamalayan, nakauwi na ako. Ano pa nga bang magagawa ko? Gusto mo yan. O sige na, baka mahuli pa kayo. Maiwan ka pa. Mabigat sa loob ni Samuel na maiwan ang mga magulang. Ngunit para sa binata, ito na ang pagkakataon upang maiahon sa kahirapan ang pamilya. Matagal ang biyahe papunta sa bansang Taiwan. Dumiretso ang binata sa pantalan kung nasaan ang barkong sasakyan. Tandaan mo Samuel ibang lahi ang makakasama natin sa barko. Indonesian, Injek, Vietnamese. Makisama ka lang. Magiging maayos ang buhay mo habang nasa laot. Salamat, Binoy ha. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para magustuhan ako ng mga kasama natin. Umakyat ang binata sa barko. At ang unang sumalubong sa kanya, Indones na kaibigan ni Binoy. Inakala ni Samuel na Pilipino ito dahil napakahusay magsalita ng Tagalog. Salamat, Datang. Di ka pal inimas. Namako Yado. Wika ni Yado. Nalata ng Indones na hindi ito naintindihan ng binata kaya nagsalita siya sa wikang Tagalog. Pasensya ka na, akala ko marunong ka mag-Indones. Ang sabi ko maligayang pagdating sa barko. Ako nga pala si Yado. Salamat. Ako naman si Samuel. Ikinagagala kitang makilala. Pinagtitinginan ng ibang lahi ang binata, lalo na ng mga Inchek. Inakbayan ni Yado si Samuel. Tinignan ng mga Inchek sabay sabi ng, Walang gagalaw sa taong to may isa man sa inyo ang kumanti sa kanya, mananagot kayo sa akin. Wika niya sa salitang Inchek.
na isinalin natin sa salitang Tagalog. Binoy, ano yung sinabi ni Yado? Ang sabi ni Yado, wala daw dapat gagalaw sa'yo. Mananagot sa kanila ang sino mang sumubok na galawin ka. Habang nag-uusap ang tatlo, bumaba ang isang matandang Taiwanese. Nilapitan si Binoy. Kinausap nito sa wikang Incheck si Yado. Tumatangu-tangu lang ang dalawa. Maya-maya pa ay nagtawanan. Muling umakyat ang Taiwanese. At nang wala na ito, sinabi ni Yado na yon ang kapitan ng barko. Huwag ka mag-alala kaibigan, mabait ang kapitan natin. Basta maayos ka lang sa trabaho, wala kang maririnig sa kanya. Halika na, ilagay mo muna yung mga dala mo doon sa kabina. Matapos ilagay ang mga gamit, nagpahinga sandali sina Samuel at Binoy. Kinuha naman ng binata ang pagkakataon upang tanungin si Binoy tungkol sa kaibigang Indones. Parang kinakatakutan ng ibang lahi si Yado Matapang ba yun? Nire-respeto si Yado sa barkong ito. Kahit ng ibang mga opisyal, takot sa kanya, no? Swerte mo nagkasama tayong tatlo sa iisang kwarto. Pakitaan mo lang na maganda si Yado, magiging magkaibigan kayo. Ganun ba? O sige, susundin ko yung mga payo mo. Ilang oras ang nakalipas, pinatawag sila ng kapitan para ipamahagi ang mga supply at mga gamit na kakailanganin sa pagtatrabaho. Bukas na ang alis natin papunta sa lugar kung saan tayo mangingisda. Mahigit 2 buwan ang biyahe patungo doon kaya siguradong mababagot ka. Tiisin mo lang, pagtagal masasanay ka din. Ayos lang, siguro naman hindi ako mababagot ng gusto. May mga kakilala na ako sa barko Mabuti naman kung ganun, basta isipin mo lang palagi kung bakit ka nandito. Yun ang magbibigay ng inspirasyon sa'yo para maging matatag ka. Kinabukasan, nagsimula ng maglayag ang barko. Habang nasa biyahe, tinuturuan nila Binoy at Yado ang binata ng lahat ng trabaho, mula sa paggawa ng mga kawil, pagliligpit at pag-aayos ng mga lubid, maging ang tamang paraan ng paghila ng nahuling isda, itinuturo din sa kanya. Naging maganda ang pakikitungo ng binata sa halos lahat ng mga kasama, maliban na lang sa pangkat ng mga incheck. Nasa fishing ground na ang kanilang barko. Nagsisimula na sa pangingisda. Nakatoka si Samuel na mag-arya. Kasama nito si Yado. Si Binoy naman ay nakatoka sa kubrada. Madaling araw pa lang ginising na sila ng kapitan upang simulan ang paghahanda. Saktong 5:00 ng umaga, sinimulan ang pag-arya. Habang nag-aabot ng pamain ang binata sa ibang kasama, pinagdidiskitahan na ito ng isa sa mga incheck. Ibinabato sa kanya ang pusit na pamain, sabay tawa. Nagkataong nasa harapan ng barko si Yado para kumuha ng mga pamain. Hinahayaan lang ito ni Samuel dahil hindi naman nakakasakit. Sa isip ng binata, nagtatanggal lang ng antok ang mga ito. Ngunit biglang may tumamang matigas na bagay sa kanyang ulo. Laking gulat ng binata nang biglang tumulo ang dugo sa kanyang harapan. Sakto ang pagdating ni Yado. Nakita ito ng Indones, kaya kaagad niyang nilapitan si Samuel. Anong nangyari, Samuel? Bakit may dugo yung ulo mo? May nagbato sa akin ng nagyayelong pusit Hindi ko alam kung sino sa mga incheck. Tumangulang si Yado. Pinuntahan ng kapitan upang ipahinto ang operasyon. Nagtaka ang mga incheck dahil biglang tumigil ang barko. Maya-maya bumalik sa likod. Walang pagdadalawang isip na pinagsusuntok ang mga incheck. Sinakal ang isa sa kanila. Makailang ulit na hinampas sa dingding ng barko. Pilit inawat ng iba pang kasamahan ang Indones. Ngunit maging ang mga ito ay walang nagawa. Napakalakas ng taong iyon at kahit pagtulungan siya ng mga incheck, hindi pa rin natitinag. Isa sa mga kalaban ang naglabas ng kutsilyo, akmang sasaksakin na sana si Yado.
Dali-daling dinampot ni Samuel ang isang nagyayelong pusit. Ibinato sa kalaban. Tinamaan sa muka ang incheck, dahilan para mabitawan ang hawak na patalim. Napalingon si Yado. Nakita ang kutsilyong nasa sahig. Hinawakan nito sa kwelyo ang incheck. Ibinalibag sa tumpok ng pamain. Wala ni isa sa mga ito ang nagawang patamaan ang Indones. Hanggang sa kusa na lang sumuko dahil wala silang laban sa iisang tao. Sa kaguluhang yun, naantala ang operasyon. Kaya nagpa siya ang kapitan na palitan ang mga incheck. Dinala ang mga ito sa harapan ng barko. Pinaglinis ng imbakan ng huli. Samantalang sa likod naman, pinagpatuloy ng kapitan ang operasyon. Ayos ka lang ba, Samuel? Ako na munang bahala sa pwesto. Pumunta ka kay kapitan. Gagamutin yung sugat mo sa ulo. Sige, Yado, salamat. Babalik ako kaagad, ha? Lumipas ang ilang sandali, bumalik ang binata. May benda na ang ulo nito. Binigyan siya ng kapitan ng gamot. Oh, anong sabi ng kapitan? Wala naman. Magpahinga lang daw muna ako eh. Pero hindi ako pumayag. Hindi pa tayo nangangalahati sa trabaho. Ang tanong, kaya mo ba? Oo naman. Ulo ko lang naman yung may sugat, hindi yung mga kamay ko. Pero hanga ako sa ginawa mo kanina, ha? Napakalakas mo. Wala yun. Mahina lang talaga yung mga incheck na yan. Sige na, magpaing ka na para patapos na natin to at makapagpahinga. Pag-uusap ng dalawa. Hindi mawala sa isip ni Samuel ang ginawang pakikipaglaban ni Yado. Kaya nang matapos ang trabaho, binahagi niya ang nangyari kay Binoy. Alam mo, kaya kinakatakutan ng ibang lahi si Yado dahil sa lakas niya. Sabi ng mga kasama niyang Indones, may tangan daw siyang mutya. Mutya, akala ko sa atin lang meron nun. Pati pala sa kanila. Oo, Samuel, pero ang dinig ko, Pinoy daw ang nagbigay sa kanya. Hindi ko nga lang naabutan ng taong yun. Kaya naman pala, pero totoo ba talagang may mutya si Yado? Hindi na nasagot ni Binoy ang tanong ni Samuel dahil pumasok sa silid si Yado upang makapagpahinga. O siya, kami naman na magtatrabaho ha. Magpahinga na kayo. Mamaya lang, gigisingin kayo ng kapitan para tumulong sa kobrada. Wika ni Binoy sabay labas ng silid. Naiwan sina Yado at Samuel. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang alamin kung totoo ang kwento ng kaibigan. Yado, may tanong sana ako sa'yo. Kung hindi naman kalabisan. Ang sabi kasi sa akin ni Binoy, may mutya ka daw. Ayon ba? Oo, totoong sinabi ni Binoy. Anong uri ng mutya yung meron ka? Ang sabi ng nagbigay sa akin, mutya daw ng ngipin ng kalabaw. Bakit mo na itanong? Wala lang, nagtataka lang ako. Kasi ang lakas mo eh. Hindi ka makapaniwala na isang Indones ang magtatangan ng mutya. Sa totoo lang, oo eh. Kasi ang alam ko, iba ang kultura nyo. Halos pareho lang din naman sa inyo. Naniniwala kayo sa mga agimat. Ganon din kami. Iba-iba nga lang yung pagpapaliwanag natin pero pare-pareho ng prinsipyo. Pag-uusap ng dalawa. Hindi lang yon ang pagkakataon na nagpamalas ng kakaibang lakas si Yado. Habang nagkukubrada, biglang nahinto ang makina. Dahil may kung anong malaking hinihila. Dali-daling dumungaw si Yado. Nakita ang napakalaking tuna. Tinatayang nasa 250 kilo ang isda. Halatang hirap sa paghila ang makina. Nakita ito ng kapitan. Kaya sumigaw siya na wag hayaang makawala. Dali-daling hinawakan ni Yado ang linya kung saan kumagat ang malaking isda. Mano-mano itong hinila. Namangha ng husto si Samuel dahil sa kakaibang lakas na pinamalas ni Yado. Hindi ito nagawang hilahin ng makina, ngunit para kay Yado, tila humihila lang siya ng isang kalabaw. Mabilis na naiangat ng Indonesang isda. Dahil doon, lalong natuwa ang kapitan. Dahil sa pinakitang kakaibang lakas ni Yado,
lalong ginanahan si Samuel sa pagtatrabaho. Hanggang sa natapos nila ang isang buong siklo ng paglalayag. Tuwang-tuwa ang lahat ng sabi ng kapitan na babalik sila sa Taiwan para magdiskarga. Halos hindi na malaya ni Samuel ang 2 taong kontrata. Tinanong siya ng kapitan kung gusto na bang umuwi. Pero umiling ang binata, humiling ng isa pang biyahe. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang kapitan. Kinagabihan habang nasa biyahe pauwi, nagpa siya ang kapitan na painumin ang mga tauhan bilang pasasalamat. Tapos na ang trabaho at wala nang dapat ipag-alala. Masayang nag-iinuman ang lahat maliban kay Yado at Samuel. Kapwa hindi umiinom ang dalawa. Nagsasayawan sa harap ng barko ang mga kasamahan nang biglang sinugod na mga incheck sina Samuel at Binoy. Nakainom na si Binoy ng mga sandaling iyon, kaya hindi na nito alintana ang mga nangyayari. Bigla siyang sinaksak ng incheck. Maging ang ilan sa mga Pilipinong kasama, pinagsasaksak na mga dayuhan. Tanging si Samuel ang nakaligtas dahil nagawa nitong pumasok sa kabina bago pa mangyari ang insidente. Nagulat na lang ito sa paglabas niya. Nakita ng binatang nagmamadali si Yado. Sinundan niya ito at nanlaki ang mga mata nang masilayan ang nangyayari sa harap ng barko. Pinagtutulungan si Yado ng 10 incheck. Pero kahit anong gawin nila, hindi magawang patumbahin ang Indones. Pinagsusuntok niya ang mga kalaban hanggang sa isa na lang ang natitira. May hawak itong kutsilyo. Buong lakas na inundayan ng saksak si Yado. Nagawang hawakan ng Indones ang kamay nito at walang pagdadalawang isip na hinila. Napasigaw ang incheck nang makita kung paanong napilas ang laman nito sa balikat. Humiwalay ang kamay sa katawan. Maswerte na lang dahil walang namatay sa mga Pilipino. Pagdating sa daungan ng Taiwan, pinahuli ng mga pulis ang grupo ng mga incheck. Pinauwi ang lahat ng mga Pilipino at Indones. Mukhang ito na ang huli nating pagkikita, kaibigan. Mag-iingat ka. Masaya akong nakasama ka sa barko. Ako ang dapat magsabi niyan eh. Salamat kaibigan na hindi mo ako pinabayaan. Ikaw din kung saan ka man makakarating, patnubayan ka ng pananampalataya. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagkanya-kanya silang lakad papunta sa eroplanong sasakyan. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Samuel nang makitang ligtas na nakauwi ang binata. Nagawa nitong tuparin ang kanyang pangarap na mabigyan ng sariling pangkabuhayan ang ama. Sa kasalukuyan, may sarili ng bangkang pangisda ang pamilya ni Samuel. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa barkong pangisda. Pero kahit kailan, hindi siya nawawala ng pag-asa na muling makita si Yado. Ang isang Indones na nabiyayaan ng mutya ng isang Pilipino. Isang mutya na napakalakas, na kung tawagin ay mutya ng ngipin ng kalabaw. Mangkukulam na kumukuha ng kaluluwa upang ialay sa demonyo. Ito ang kasunod na istorya na mapapakinggan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Miguel. Taong 2017, probinsya ng Aklan. Nang mga panong ito, naghahanda para sa bakasyon itong si Miguel. Nagtatrabaho bilang besor sa isang kilalang call center sa Maynila. Tubong probinsya ng Aklan, nagpa siyang makipagsapalaran sa syudad upang hanapin ang sarili. Sa awa at gabay ng Diyos, hindi naman ito nabigo. Magdadalawang taon na sa pinapasukan ang binata at dahil sa magandang ipinapakita sa trabaho, mabilis itong nakapagpataas ng posisyon sa loob ng 2 taon. Ito pa lang ang tanging bakasyon ng binata
Kaya nagpaalam ito sa manager. Walang pagdadalawang isip siyang pinayagan. Ayop na yan pare. Lakas talaga ng kapit mo sa manager natin mantakin mo. Pinayagan ka magbakasyon ng 2 linggo. Hindi lang yun bayad pa. Ano bang pinakain mo dun kay boss? Wika ni Enzo. Ikaw talaga Enzo, ikaw din naman Kaya nga sasama ka sa akin, di ba? Tugon ni Miguel. Iba yung sayo Nakabakasyon ka na, sumasahod ka pa. Ay naku, dalian mo na nga dyan. Baka mamaya maiwan tayo ng bus papuntang airport. Teka pare, matanong ko nga. Bakit bigla mo naisipang magbakasyon? Wala lang. Gusto ko lang makita si nanay at tatay. 2 taon na ako hindi nakakauwi sa amin. Ikaw, bakit ba gusto mong sumama sa akin? Niyaya mo ko Isa pa, gusto ko rin maranasan yung tinatawag niyong buhay probinsya. Oo nga pala no. May mga sasabihin ako sa'yo makinig kang mabuti. Lalong-lalo na kung ayaw mong umuwing namamaga yung ano mo. Ano na namang kalokohan yan pre, tungkol na naman sa engkanto yan. Yun na nga. At may mas malala pa sa kanila. Ang tinatawag sa amin na maniniit. Mani? Ano? Mani? Maniniit. Isang uri namang kukulam na kumukuha ng mga kaluluwa ng tao. Ginagamit ito bilang alay sa demonyong sinasamba nila. Seryoso ka pare? Alam mo, sa tuwing nagbabahagi ka ng ganyan, para kang matandang nagbabahagi sa walang muwang na bata. Pre, new millennium na ngayon Hindi na uso yung mga ganyan. Seryoso ko pare. Pero kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka. Basta ako sinabihan kita. Pag-uusap ng dalawa. Habang nasa eroplano, kulang-kulang 1 oras ang biyahe mula Maynila hanggang sa makarating sa Kalibo, probinsya ng Aklan. Mula sa paliparan, kailangan nilang sumakay ng bus papunta sa bayan kung saan nakatira sila Miguel. Parang wala naman yatang sumasalubong sa'yo pare. Hindi ba nila alam na uuwi ka? Hindi. Wala kasing signal ang telepono. Seryoso? Walang anak ng sana sinabi mo. Nakapagbaon sana ako ng portable DVD mga pelikula. Huwag ka mag-alala Enzo, meron sa bahay. Dadaan na lang tayo sa palengke para makabili ka ng mga papanoorin mong CD. Habang nasa bus, medyo malayo ang biyahe mula paliparan hanggang sa bayan nila Miguel. Idagdag mo pa ang mabatong daanan. Dahil ng mga sandaling yun, ginagawa pa lang ang mga kalsada. Ang sakit na ng likod ko kakaupo. Malayo pa ba tayo? Malapit na, konting tiis na lang. Ginagawa pa kasi mga kalsada dito. Muling bumalik sa pagtulog si Enzo. Ilang minuto lang ay ginising na ito ng binata. Uy, gising na Enzo. Nasa terminal na tayo. Yun. Salamat, nandito na tayo. Parang gano'n na nga. Pero kailangan pa nating sumakay ng habal-habal paakyat sa baryo namin. Pero bago yan, doon tayo sa palengke. Hahanap tayo ng masarap na pagkain. Nagugutom na ako Uhoy! Gusto ko yan. Lumabas ng terminal ng busang dalawa upang maghanap ng makakainan. Hindi kalayuan sa palengke ang terminal, kaya nagpasya ang mga ito na maglakad. Napansin ni Enzo ang mga tao doon. Nakatitig ang mga ito sa kanila. Ang ilan ay nagbubulungan pa, na parang kinakatakutan silang dalawa. Kulay pula kasi ang buhok ni Enzo. Tadtad ng tattoo ang baraso. May hikaw sa kilay, bibig at ilong, kaya takaw pansin sa mga tao. Pare, parang iba makatingin ng mga tao dito Ngayon lang ba sila nakakita ng taga Maynila? Ganyan talaga dito. Hindi sila sanay makakita ng kagaya mo. Aray ko doon pare Kagaya mo, nakikisunod lang ako sa uso. Hindi naman kasalanan na mapag-iwanan ng mga taga dito. Ito naman nagbibiro lang Hinaan mo yung boses mo. Nakakaintindi ng Tagalog ang mga taga dito. Matapos kumain
at bumili ng mga pangangailangan. Tumuloy na ang dalawa sa terminal ng habal-habal. Hindi alam ni Enzo na ang tinutukoy ng kaibigan, single na motor. Ipinangpapasada ng mga taga doon, paakyat ng baryo nila Miguel. At ang malala pa, 3 hanggang 4 ang karga ng mga ito paakyat. Diyan tayo sasakay? Hindi naman kaya umuwi akong bangas-bangas ang mukha niyan. Parang gusto ko na magsisi pare. Sabi ko sa'yo tandaan mo ikaw ang nagpumilit na sumama. Ano, uwi ka na? Ha? Siyempre hindi. Sakay na tayo. Dali-daling sumakay ng habal-habal sa Enzo. Mahigit ilang minuto ang babiyahihin bago marating ang baryo nila Miguel. Puro bato ang kalsada. Kawayan ang gilid ng daan. Wala ding mga poste ng ilaw kaya sa isip ni Enzo, walang kuryente sa lugar na iyon. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating ang dalawa sa tahanan ng binata. Nung una, hindi nakilala ng mga tiyahin si Miguel. Ngunit nang magsalita ito at nagpakilala, isa-isang naglapitan ang mga tiyuhin. Dali-dali namang tinawag ng isa pang kamag-anak ang kanyang ama at ina. Abay, si Miguel pala ito. Hindi ko kagad nakilala. Halika, tumuloy na kayo Sadali lang Miguel Magpapakuha ko ng merienda. Ay, ano nga palang gusto niyong kainin? Wika ni Tio Ramir. Maraming salamat po Tio pero kumain na po kami sa bayan kanina. Kahit alupin na lang o hindi kaya naman nilagang saging, alin man sa dalawa ayos na. Tapos, masarap na kaping barako. Ay pare, ano yung alupi? Masarap ba yun? Oo pre, paborito kong kainin yun. Mamaya matitikman mo. Saan ba gawa yun? Mamaya nga, ang kulit tanong ng tanong Ilang minuto ang nakalipas. Dumating ang pinsan ni Miguel na si Guido. May dalang ibon. Sinasabi ko na nga ba, ikaw yan Miguel tamang-tama. Medyo maganda ang huli ko ngayon Ipapa-adobo ko to kay nanay. Para may pampulutan tayo. Magpapakuha din ako ng lambanog para simulan na natin ang inuman. Inuman pre, lambanog. Ano yun? Masarap ba yun? Puro ka tanong Enzo. Mamaya matitikman mo lahat yan. Tara, ilagay muna natin yung mga gamit sa kwarto. Umakyat ang dalawa sa loob ng tahanan. Doon nakita ni Miguel ang mga lumang larawan nilang magkakapatid. Muling nanumbalik sa binata ang mga masayang alaala ng kabataan. Naputo lang ang pagbabalik tanaw nang biglang tapikin ni Enzo ang kamay. Uy pre, sino yung chicks na yun? Kilala mo ba? Putik, ang ganda. Hindi teka, baka si Guido kilala niya. Guido, kilala mo ba yung babaeng yun? Alin? Uy, naku! Kung ako sa'yo, hindi ko na alamin yung pangalan ng babaeng yan. Bakit naman Guido? Anong meron? Basta, ayokong sa akin magmula Pero Miguel, pakiusap. Iwasan mo ang babaeng yan, pati ang pamilya niya. Sige. Enzo, narinig mo Huwag mo nang kilalanin kung sino man ang dalagang yan. Nakita ni Miguel na seryoso ang mukha ng pinsan. Alam niya na may kung anong itinatago si Guido. Ilang sandali pa dumating na ang inaantay na merienda. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Enzong mapatingin sa bintana kung saan nakapwesto ang sinasabing dalaga. Nagsimula ng mag-inuman sina Miguel at Guido. Masayang nag-usap ang mga ito tungkol sa kanilang mga buhay. Hindi makasabay sa Enzo, kaya pinili nitong lumabas ng bahay at puntahan ng dalaga. Magandang hapon, miss. Ako nga pala si Enzo. Maaari bang makipagkilala? Wika ng binata, sabay abot ng kamay. Ngunit tinignan lang ito ng dalaga. Muling tumingin sa kanyang mga mata at ngumiti. Tumayo. Naglakad palayo sa lugar. Sinundan ito ni Enzo pero bigla siyang hinila ni Guido.
Hindi ka ba talaga marunong makinig? Sa lahat ng mga tao dito, bakit niyang babae pa yung gusto mong makausap? Eh bakit ba hindi pwede? Ano bang mali? Umakyat ka sa bahay. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Umakyat si Guido at Enzo. Saktong naroon na ang ama ni Miguel. Nag-uusap ang mga ito, kaya hindi muna nagsalita si Guido. Nang ibaling ni Miguel ang tingin sa kaibigan. O Enzo, saan ka galing? Ayun, nabutan kong nakikipag-usap sa anak ng maniniit. Buti na lang, nakita ko yung kaibigan mo. Kung hindi, naku, baka bangkay na yung umuwi sa kanila. Grabe ka naman, bakit? Pumapatay ba ng tao yung babaeng yun? Si Elena? Bakit? Nandito ba siya? Wika ni Tatang Rodrigo. Opo, Tio Rodrigo. Hinala ko, nakita niya kanina tong dalawang dumating eh. Akala niya siguro mga dayo. Sandali, si Elena. Yung anak ni Mang Kundring. Hindi pa rin pala nawawala ang usap-usapan tungkol sa kanila. Hindi mawawala yun, Miguel. Dahil totoo ang mga naririnig na kwento tungkol sa kanilang pamilya. Kamakailan lang, nahuli ang Kundring na yon sa akto nangungulam. Naku, kamuntikan ka na, Enzo ha. Alam mo kasi pare, mga mangkukulam ang angkan nila Elena. Yung babaeng nakita mo kanina, maraming galit sa kanila dito sa baryo. Hindi lang basta mangkukulam. Sila ay mga maniniit. Ano naman po yung mga yun, Manong? Sila ay mga uri ng mangkukulam na kumukuha ng kaluluwa ng mga biktima nila upang ialay sa sinasambang demonyo. Kagaya ng naibahagi mo sa akin, pare. Totoo pala yun. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayaw mo kasing maniwala eh. Sayang, ang ganda pa naman ng babaeng yun. Huwag kang magpapadala sa panlabas na anyo ng isang tao dahil marami ang nalilinlang nila. Kung gusto mong makauwi ng buhay, makinig ka sa mga sinasabi namin. Teka, hinawakan mo ba yung kamay niya? Eh hindi nga nakipagkamay sa akin yun eh. Paano ko mahahawakan yung kamay? Mas mabuti na yon. Kaya ka nilang biktimahin kahit madampi lang yung palad mo. Sa mga hindi nakakalam, ang mga maniniit ay uri ng mangkukulam na may kakayahang gumamit ng mga elemento para manghuli ng biktima. Sinasabi kong paminsan, nakikipagsabwatan ang mga ito sa aswang. Pinapatay ng aswang ang kanilang biktima at kinukuha naman ng maniniit ang kaluluwa nito. Sinasabi ding gamit ang kanilang dampi, nagagawa nilang marka ng biktima. Matapos ilang araw ang bibilangin, nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng maniniit. Walang lunas ang sumpa ng maniniit, maliban na lang kung mapapatay mo ito. Ngunit dahil sa kakayahan nila na gumamit ng itim na salamangka, nagiging mahirap para sa pangkaraniwang tao ang mga ito. Nangangailangan ng espesyal na pagsasanay upang matalo ang mga maniniit. Kinakailangan pag-aralan ang kanilang kilos. Hindi kagaya ng pangkaraniwang mangkukulam, may kakayahang pumasok sa ibang katawan ang kaluluwa ng isang maniniit para matakasan ang tumutugis sa kanila o hindi kaya naman mapalapit ito sa napiling biktima. Balik tayo sa kwento. Ipinaliwanag ni Mang Rodrigo ang tungkol sa pamilya ni Elena. Isang sekreto ang nalaman ni Enzo tungkol sa kaibigan. Enzo, alam mo ba yung nakakatandang kapatid ni Elena ay dating kasintahan ni Miguel? Nung nasa sekundarya pa lang siya. Pero nang malaman niya ang ginawa ng ama ng kasintahan, kusa itong nakipaghiwalay. Totoo ba yan? Oo, kasintahan ko ang ate ni Elena. Kaso hindi ko alam na nandito pa rin siya ngayon. Guido, nakikita mo pa ba si Emilia dito sa baryo? Oo Miguel, nandito pa rin siya pero hindi na masyadong lumalabas dahil sa kahihiyan. Kawawa naman sila ng mga kapatid niya. Wala namang kinalaman ng mga bata sa ginawa ng mga nakakatanda. Pero pati sila, nagdurusa. Wala tayong magagawa, ganyan talaga ang mga tao eh.
Naniniwala kasi ang karamihan na kung ano ang puno, siya din ang bunga. Pero ang kaso ni Elena, iba sa kaso ng kanyang ate Emilia. Tinanggap ni Elena ang pamanang bertud ng kanyang ina. Samantalang si Elena, tinanggihan. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya pinapalabas ng bahay ng kanilang amoy. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa hindi na napigilan ni Enzo at Miguel ang antok. Tuluyang nakatulog kaya hinayaan na lang ng ama. Kinabukasan nagpasama ang dalawa para pasyalan ang libingan ng kanilang lolo. Hindi na nakauwi ang binata nang mamatay ito. Kaya sinulit niya ang pagkakataon para makapag-alay ng bulaklak at pasasalamat. Kasama ni Miguel sina Guido at ang kanyang ama. Taimtim na nagdarasal ang binata nang bigla na lang may babaeng nagsalita mula sa kabilang nicho. "Matagal ka nang hindi nakauwi dito, Miguel ah. Akala ko nakalimutan mo na ang bayan." Napahinto sa pagdarasalang binata. Tinignan kung sino ang nagsasalita. "Emilia, ikaw na ba yan?" "Oo, Miguel, ako na nga. Alam mo ba kung gaano katagal ako nag-intay sa pagbabalik mo?" "Pasensya ka na, Emilia ha. Kung bigla na lang ako nang iwan noon. Magpapasokan eh. Dahil mga bata pa tayo noon siguro. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang malaman kong..." Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil itinaboy ni Mang Rodrigo ang dalaga. Umalis ka dito kung ayaw mo masaktan. "Huwag ka nga mangialam, tanda. Usapan namin tong dalawa eh." Tumigil ka na, Emilia. Matagal ko nang tinapos kung anong meron sa atin eh. At isa pa, mga bata pa tayo nun. Para sa'yo, laro lang ang pag-ibig noon pero para sa akin totohanan ng lahat. Alam mo bang, umaasa ako magpapakasal tayo balang araw. Pero anong ginawa mo? Nang malaman mong mamamatay tao ang tatay ko, mamamatay tao yung lahi kong maniniit, iniwan mo ko sa ere. Kasalanan ko. Hindi pa ako marunong manindi ganun, Emilia. Mas mabuti na din siguro yung ganun. Anong mabuti? Anong ibig mong sabihin? Ayaw niyang madawit sa kahihiyan ng pamilya mo ang aming angkan. Kaya ka hiniwalayan ng anak ko. Tay, ano ba? Pwede bang pabayaan mo kaming makapag-usap? Tama si Miguel Tio Rodrigo. Hayaan niyo na po silang makapag-usap. Lingid sa kaalaman ni Emilia na pinaghandaan na ni Mang Rodrigo ang araw na ito. Patuloy na nag-uusap ang dalawa nang biglang nag-iba ang itsura ni Emilia. Nagulat si Miguel dahil hindi inaasahan ang tagpong ito. Emilia, anong nangyayari sa'yo? Dumating na ang oras ng paniningil, Miguel. Matagal kong kinimkim ang galit ko. Kung tutuusin, kulang pa ang kaluluwa mo bilang kabayaran sa lahat ng sakit na ginawa mo. Bigla nitong hinawakan sa magkabilang pisngi ang binata. Sa pilitang pinanganga, inilapit nito ang muka kay Miguel at nagsimulang higupin ang kaluluwa ng binata. Nataranta si Enzo. Dumampot ito ng bato at walang pagdadalawang isip na ipinukol kay Emilia. Ngunit hindi na ito umabot sa dalaga dahil pinigilan ito ni Elena. Sinakal naman ito sa Enzo dahilan para mapalod ang binata. Sa kabilang banda, patuloy na naghahanda ang magtsuwing Guido at Rodrigo. Matagal pa ba yung ginagawa mo, Guido? Mapapahamak na ang pinsan mo at ang kaibigan niya. Tapos sa puto, Teo, tumabi na kayo. Ako nang bala sa dalawang maninit na yan. Tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng dalawang binata. Sinuntok nito ang lupa, dahilan para lumikha ng malakas na pagyanig. Nabitawan nila Elena at Emilia sina Enzo at Miguel. Ibinaling ng mga ito ang atensyon sa kanya. Dali-daling tumakbo ang dalawang binata papunta sa kinaroroonan ni Mang Rodrigo. Anong gagawin ni Gidutay? Kaya niyang labanan ng dalawang yan? 2 taong nagsanay ang pinsan mo sa pagiging albularyo. Itinoon niya ang pansin sa pagsasanay kung paanong patayin ang mga maniniit. Manood ka kung paano niyang tatapusin ang dalawang yan.
Pero paano po tayo makakasiguro na hindi siya mapapahamak? May kahinaan ng mga maniniit at yon ay ang mutya ng marindagit na nakasuot sa leeg ng pinsan mo. Isang uri ng mutya ng kabundukan. Sa tamang pagsasanay nagagawa nitong kontrolin ang elemento ng lupa. Mutya ng marindagit. Paanong nagkaroon ng ganyan si Gido? Ipinagkalob sa kanya ng naging maestro. Kaso matapos siyang turuan, bigla na lang itong naglaho. Nang mga sandaling iyon, hindi alam ni Enzo kung ano ang nangyayari. Ngunit namangha ito sa mga nakikita. Hindi magawang pasukin ng dalawang maniniit ang katawan ni Gido dahil sa proteksyon ng tangang mutya. Hawak-hawak nito sa leeg ang dalawang dalaga habang pilit na itinutulak papunta sa isang pader. Nang mapasandal na ang mga ito, nagsimulang mag-usal ng mga orasyon si Gido. Napapatakip ng tenga ang dalawang dalaga. Unti-unti, tila naaagnas ang balat ng mga ito hanggang sa tumambad ang kanilang tunay na kaanyuan. Hindi binitawan ni Gido ang dalawa. Patuloy pa din ito sa pag-uusal na mga dasal. Sa pagkakataong iyon, ayon kay Mang Rodrigo, dasal pang parusa ang binibitawan ng binata. Nangisay ang dalawang dalaga hanggang sa tuluyang maging abo ang katawan ng mga ito. Unti-unting napudpod at sumabay sa ihip ng hangin. Napahinga ng malalim si Gido pagkatapos ng laban. Hindi nito inakalang mananalo siya sa laban ng mga maniniit. Ano Enzo? Nakita mo na mga sinasabi ko. Alam mo sa mundong to, hindi lang tayong mga taong umiiral. May mga nilalang na nabubuhay na higit pang mas makapangyarihan kumpara sa atin at kailangan natin yung irespeto. Matapos ang kaganapan, agad na silang umalis sa lugar. Alam ni Gido na babalik ang mga kalaban, lalo pa pagdalaman nilang wala na ang magkapatid na Elena at Emilia. Kaya naman lalo pang pinagbuti ni Gido ang pagsasanay. Tuluyang niyakap ang pagiging albularyo bilang paghahanda sa mga susunod na labanan. Nang mga sumunod na araw, nagpa siyang bumalik sa Maynila sina Miguel at Enzo. Kahit ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin nawala sa isipan ni Miguel ang kaganapan, lalong-lalo pa kay Enzo. Dahil yon ang unang pagkakataon na makasaksi ng labanan sa pagitan ng antengerong may tangan na mutya ng marindagit at isang kakaibang lahi ng mangkukulam na nangunguha ng kaluluwa na kung tawagin ay maniniit. Mataas na uri ng kapre na nagbabaga ang mga mata. Ito ang huling kwento na inyong mapapakinggan. Simula na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Marta. Taong 1966. Surigao. Sa liblib na baryo, sa gitna ng makapal na kagubatan, nakatayo ang isang malaking puno ng balete. Matatagpuan ito sa dulo ng palayan. Malaki at baluktot ang mga ugat. Dito madalas makikita si Jomar, isang payak at tahimik na batang ulila. Wala na siyang pamilya. Nakikituloy na lamang sa bahay ni Aling Maria. Isang matanda na bagamat mabait, hindi rin maintindihan ang kakaibang ugali ng bata. Isang hapon, muli na namang nakaupo si Jomar sa ugat ng matandang puno. Nandito na ako, kaibigan. Hindi naman nila ako pinansin kanina. Wika ng bata sa hangin. Tahimik lang nung una, ngunit makalipas ang ilang sandali may kumaluskos sa mga dahon. Tama ka. Nakita ko. Bahagyang ngumiti si Jomar, ngunit may bahid ng lungkot. Sabi nila kasi, baliw daw ako eh. Mali sila.
Hindi ka baliw. Ikaw lang naman yung naniniwala sa akin. Ikaw lang yung nakikinig sa akin. Ikaw nga lang yung halos nakakausap ko eh. Hindi mo sila kailangan. Ako ang kaibigan mo. Sapat na ang isang tunay kaysa marami ngunit hindi totoo. Tama ka. Maraming salamat kaibigan. Nang lumubog na ang araw, nagpa siya ang binata na umuwi bago pa maabutan ng dilim. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang ilan sa mga kabataan. Uy! Andyan na si Jomar oh! Kumusta yung kaibigan mo sa puno? Baka naman multo yung kausap niya. Wika ni Martin at ni Lani. Nagtawanan ang dalawa kasama ang iba pang mga bata. Oh! Ayan na! Mukhang nagagalit na siya. Baka tawagin ni Jomar yung kaibigan niyang puno. Baliw ka na ba, Jomar? Kaibigan mo yung puno. Hindi sumasagot si Jomar. Kaya walang gustong makipagkaibigan sa'yo eh. Baliw ka. Sa dami-dami ng pwedeng kausapin yung puno pa. Siguradong gawa-gawa niya lang yung punong kaibigan niya. Kunyari hindi siya nag-iisa. Ngunit sa kabila ng patuloy na pangungutya, nanatiling tahimik ang bata, nagpatuloy lamang sa paglalakad. Hoy! Humarap ka kapag kinakausap. Hindi yung tatalikuran mo lang kami. Kagad hinablot ni Martin ang damit ni Jomar. Sa lakas ng pagkakahatak, natumba ito at nasugatan. Nakita ng mga bata ang dugong lumabas. Ngunit sila Martin, tila walang pakialam. Yan ang napapala ng katulad mo. Tama lang yan sa'yo. Pero Martin, baka naman kaibiganin niya yung sahig. Hoy! Ano ginagawa niyo kay Jomar? Sa hindi kalayuan biglang sumigaw si Aling Marta, dahilan para magtakbuhan ang mga bata. Dali-daling lumapit ang matanda kay Jomar. Inakay ito pauwi ng tahanan. Pagkarating, kagad ginamot ni Aling Marta ang mga sugat ng bata. Aray ko. Pasensya ka na, Jomar. Kailangan mong tiisin ng hapdi ng gamot. Para sa'yo to. Para gumaling kagad ang mga sugat mo. Ay naku, mga bata talaga. Wala nang nagawa kaya ikaw naman ang pinagtitripan eh. Ano naman bang sinabi nila sa'yo? Ang sabi po nila, baliw daw po ako. Dahil ba yan sa kaibigan mong hindi nakikita ng iba? Tumango si Jomar. Jomar, hindi kaya ka nila ginaganyan dahil dyan sa kaibigan mo. E paano kung tigilan mo na ang pagbabahagi mo tungkol sa kaibigan mong puno? Baka sakaling tigilan na nila yung pangungutya sa'yo. Malay mo, maging kaibigan mo pa sila. Hindi naman po yung puno yung kaibigan ko, Aling Marta. Isa po siyang kung ano man yan. Siguro oras na para tigilan mo yung gawa-gawa mong kaibigan. Hindi po gawa-gawa ang kaibigan ko, Aling Marta. Totoo po siya. Hindi po guni-guni. Basta tigilan mo na. Malay mo, yan palang kaibigan mo ang dahilan kung bakit wala kang totoong kaibigan. Hindi na nakipagtalo pa si Jomar. Alam niya na kahit anong sabihin ay hindi maniniwala si Aling Marta. Nagpasalamat na lang ito sa paggamot at pag-alaga sa kanyang mga sugat at doon na tahimik na humiga at pumikit. Kinabukasan muli na namang nagtungo si Jomar sa matandang puno. Tahimik ang paligid, ngunit hindi payapa. Mabigat ang hangin. Kumakapit sa ilong ang amoy ng tabako, makapal at mapait, na para bang matagal nang nawawala sa lugar ang amoy na yon. Sinong nanakit sa'yo, Jomar? Wala lang to. Nadapa kasi ko kahapon pero tignan mo. Ginamot naman ni Aling Marta. Pagkatapos ng ilang araw, mawawala din to. Isang mahabang ungol ang umalingaw-ngaw mula sa itaas.
ako naniniwalang nadapa ka. Alam kong itinulak ka. Biglang kumaluskos ang mga sanga. Hindi ito pangkaraniwang ingay. Parang may mabigat na nilalang na gumagalaw sa ibabaw. Unti-unting bumaba ang isang anino mula sa puno at doon ay lumitaw siya. Isang napakalaking figura, mas mataas pa sa pinakamatangkad na tao sa baryo. Malapad ang mga balikat, dambuhala ang mga kamay, at ang buong katawan ay balot ng makapal at maitim na balahibo. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, may nakasinding tabako na naglalabas ng makapal na usok sa hangin. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang kanyang mga matang mapupula at nagliliyab sa galit. Napatras ng bagya si Jomar pero kaagad ding tumigil. Wag! Ayos lang ako! Biglang tumigil ang hangin. Walang kumakaluskos. Walang ingay. Tanging ang mabigat na presensya lamang ng kapre ang nananatili. Sabihin mo sa akin, sino ang nanakit sa'yo? Sa sandaling yon parang bumigat ang lupa. Ang boses ng kapre ay hindi na lamang naririnig, kundi nararamdaman na rin. Tumatago sa dibdib hanggang sa buto. Napapikit si Jomar. Nanginginig ang mga labi. Si Martin at Lani. Muling nanahimik ang paligid. Unti-unting humigop ng usok ang kapre. Ibinuga ito ng dahan-dahan. Hindi na sila tumitigil. Matagal ko nang sinasabi sa'yo. Turuan natin sila ng leksyon. Pero kung ayaw mo, patuloy ka pa rin nilang aapihin. Alam mo naman, di ba? Ayokong nananakit ng kapwa. Ngunit kung ikaw ang saktan nila, ayos lang sa'yo. Hindi nakasagot si Jomar. Unti-unting nang dilim ang mukha ng kapre. Ang kanyang mga mata ay lalong nagliyab. Sige, kung yan ang gusto mo. Isang mahabang paghithit ng tabako. Pero tandaan mo, Jomar, ito na ang huli. Bagyang yumuko ang dambuhalang nilalang. Inilapit ang mukha sa bata, sapat upang maramdaman ni Jomar ang init ng kanyang hininga na amoy lupa at abo. Sa oras na saktan ka nila uli, pasensyahan. Hindi na pwedeng ikaw ang masusunod. Hindi ko nahahayaang maulit pa ito. Sa likod ng mga mata ng kapre, may pangako na hindi na mababawi. Habang naglalakad pawi si Jomar, muli na naman siyang hinarang ng grupo nila Martin at Lani. Ano? Kinausap mo na naman yung puno. Wika ni Martin sabay tulak kay Jomar. Pagbagsak ng bata, lumapit naman si Lani. O ano? Tawagin mo na yung kaibigan mo. Tama na. Bakit niyo ba ako ginaganito? Ano bang ginawa ko sa inyo? Wika ni Jomar habang sinasangga ang mga sipa. Gusto mong malaman kung bakit? Hindi ko naman kayo inaaway. Yun na nga. Hindi ka lumalaban. Para kang multong naglalakad sa baryo. Pero wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Wala kang ang ginagawa. Pero ang bigat mo sa pakiramdam. At hindi ka normal. Kinakausap mo yung puno araw-araw mag-isa. Sino bang matinong tao yung gagawa nun? Hindi ako mag-isa. At hindi nga puno yung kausap ko. May kaibigan ako sa punong yun. Wala kang kausap, Jomar. Gumagawa ka lang ng kwento. Kasi wala ka namang ibang makausap. Ulila ka. Walang magulang, walang kapatid, walang kakampi. Dahil walang may gusto sa'yo. Meron akong kaibigan. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi namin siya nakikita? Kung totoo siya, bakit hindi mo tawagin, ha? Papuntahin mo dito. Dahil sa sinabi nito,
Natahimik si Jomar. Tignan mo, kasi hindi nga siya totoo. Totoo siya. Ayaw niya lang magpakita. Napatingin si Martin sa puno ng balete. Sandali siyang natigilan. Tigilan mo ko sa mga kalukuhan mo, ha? Muli nilang itinulak si Jomar at pinalibutan. Dapat sa mga katulad mo tinuturuan ng leksyon para matauhan ka. Hindi. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi ka namin kailangang intindihin at isa pa. Mas madaling pagtawanan ka kaysa isiping baka totoo yung sinasabi mo. Biglang kumaluskos ang mga dahon sa paligid. Kahit walang hangin. Habang patuloy nilang sinasaktan si Jomar. Martin? Martin? Napatingin si Martin sa puno. Ngunit pilit siyang nagmatapang. Wala yan! Wag mo isipin! Patuloy nitong sinasapak at tinatadyakan ang bata hanggang sa sumuka na ito ng dugo. Ang iba naman, nakisama rin hanggang sa mamasa ang balat ng bata. At kung totoo man na may kaibigan ka talaga, sabihin mo sa kanya, hindi kami natatakot. Lumakas ang kalusko sa itaas. Isang mahina ngunit malalim na ungol ang narinig nila mula sa puno. Tumahimik si Jomar. Sa kabila ng dugo sa labi at ilang mga pasa at sugat sa katawan, pinilit niyang magsalita. Mukhang narinig ka niya. Kinabukasan ng umaga, nagtipon ang ilang mga tao sa ilalim ng balete. Lahat sila ay nakatingala. Huwag niyong tignan. Huwag kayong tumingala. Diyos ko si Martin! Paano siya napunta dyan? Wika ng mga tao sa sityo. Si Martin, nakasabit sa isang makapal na sanga. Ngunit hindi ito basta nakabitin. Ang kanyang katawan ay tila itinupi na parang hindi kayang gawin ng buto ng tao. Ang mga baraso, nakabaluktot paakyat na parang ipinilit ilampas sa natural na galaw. At ang mga sigo, nakausli sa maling direksyon na parabang nabali bago isinabit. Para siyang pinaglaruan. Ang leeg ni Martin ay bahagyang nakatagilid. Parang sinakal dahil na rin sa maitim na marka sa kanyang balat. Ang mga mata ay dilat na parang dumanas muna ng matinding takot habang ang bibig ay nakabuka. Parang naputol, kakahingi ng awa. Napatakip na lamang ng bibig ang iba, hindi makapaniwala sa nakita. Hindi to gawa ng tao. May mahinang amoy ng tabako ang umaligid sa hangin. May nanigarilyo ba dito? Sandali, tignan niyo, may bata doon, oh. May bata doon. Wika ng babae sabay turo sa ilalim ng puno kung saan makikita ang mga ugat. Si Lani, hindi man patay ngunit parang nawala sa katinoan. Ang katawan ay nakaupo, ngunit ang likod ay hindi tuwid. Nakabaluktot siya parap na parang may mabigat na bagay ang nakapasan sa kanyang balikat. Ngunit walang nakakakita. Ang mga kamay ay nakakapit sa lupa. Ang mga kuko ay nabali at puno ng putik. Parang pilit siyang gumagapang palayo ngunit hindi pinapayagan. Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Dahan-dahan itong lumapit. Ngunit kagad din siyang napatras nang makita ito ng malapitan. Ang mukha ng bata ay namumutla. Hindi lamang sa simpleng takot, kundi naubusan ito ng dugo sa katawan. Ang mga mata ay dilat na dilat. Hindi kumukurap. Parang pilit hinahabol ang isang bagay na ayaw maglaho. Nanginginig ang buong katawan nito at bawat galaw ay purong pangamba. Sa kabila nito, nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa itaas ng puno. Tila may nakita siyang hindi matakasan. Isang presensyang nakamasid, nag-aantay at nakatitig pa rin sa kanya. Pero para sa iba, wala.
Isang tahimik na puno at malamig na hangin lamang ang kanilang nararamdaman. At katulad ng nangyari kay Jomar, ang kanyang mga salita ay hindi pinapakinggan. Kahit anong pakiusap o paliwanag niya, walang nakaririnig, walang naniniwala. Matapos nun, nagsunod-sunod ang pagkawala ng ilang bata sa baryo. At dahil dito nagkagulo ang lugar, naging usap-usapan ang mga misteryosong pagkawala ng mga bata. May napapansin ako. Bukod sa lahat ng mga nawala ay mga bata, napansin ko rin pare-pareho silang ng api kay Jomar. Nagkatinginan ang mga tao. Walang nagsalita pero ang kanilang mga mata ay malinaw. Iisa ang iniisip. Putulin! Putulin ang punong yan! Napalingon ang lahat sa kanya. Yan ang ugat ng lahat. Simulat sa pool, hindi na normal ang batang yan. At ang punong yan ang sinasabing kaibigan niya. Ilan sa mga bulungan sa paligid ay sumang-ayon, habang ang ilan ay umatras. Ngunit sa hindi kalayuan, isang presensya ang nakatayo. Tahimik at hindi gumagalaw pero nakikinig. Ang amoy ng tabako ang muling kumapit, paalala na may nagbabantay. Sa ilalim ng puno, muli na namang nakaupo si Jomar. Hindi ko naman sinabing gawin mo yun ah. Sinaktan ka nila. At akala ko ba, hindi sila natatakot? Oo pero mali pa din yung ginawa mo eh. Mas mali ang saktan kanila. Pero hindi naman nila kailangang mamatay. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Lahat ng mananakit sa'yo may kapalit. Humigop muli ng tabako ang nilalang. Inihip ito sa hangin. Habang itinataboy ng bata ang usok, bigla niyang napansin ang isang figurang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tapusin na natin! Tapusin na natin to! Wika ng isang lalaking nangunguna, bit-bit ang itak. Sa likod niya naroon ang ilan sa mga residente, ang mga kaanak ng mga batang nawawala. Ayan yung bata yung Jomar. Ang salot sa ating lipunan. Kasama ang kaibigan niyang puno. Putulin na ang puno. Baka yan ang tanging paraan upang putulin ang sumpa para bumalik ang mga anak natin. Pinalibutan nila ang puno. Si Jomar ay napaurong sa takot. Hindi na nagsayang ng oras ang mga residente. Kaagad sinira ang puno. Ngunit bigla silang nakarinig ng mahaba at napakalakas na ungol. Narinig niyo yon? Narinig niyo yon? Hindi sila tumigil. Salip nilakasan nila ang pagtaga. Mula sa itaas, isang galit at dumadagongdong na presensya ang bumulabog sa mga tao. Parang may buhay ang punong to ah. Lahat kayo, umalis na tayo! Huli na ang lahat. Unti-unting umangat ang mga ugat sa lupa. Parang mga kamay na humahawak sa kanilang mga paa. Bitawan mo ko! Tulungan niyo kami! Habang nagkakagulo ang mga tao, isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas sa likod. Jomar! Po, Aling Marta? Lumapit ang matanda, ngunit bakas ang takot sa kanyang mga mata. Anong nangyari dito? Bigla siyang natigilan. Sa unang pagkakataon nasilayan niya ang kaibigan ni Jomar, ang kapre. Hindi pala puno ang kaibigan mo, kundi isang nilalang na nakatira dyan. Nakatitig si Aling Marta sa nilalang. Nanginginig ang katawan, ngunit pinipilit manatiling matatag. Halika na, Jomar, umuwi ka na. Doon ka na lang sa amin, wala kang lugar dito. Sandaling natahimik si Jomar. Nang sandaling yon, unti-unting napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Aling Marta, maraming salamat po ah.
sa pag-aalaga at pagbibigay ng tahanan. Kung ganun, halika na. Umuwi na tayo. Hindi po, Aling Marta. Ano bang ibig mong sabihin? Sa bayan po natin wala akong lugar. Pero dito kasama ko yung kaibigan ko. Dito po ang tahanan ko. Ano bang sinasabi mo? Tao ka, Jomar. Hindi ka bagay sa mundo ng kaibigan mo. Aling Marta, tama na po. Hindi ko po kayang protektahan ang sarili ko. At hindi nyo rin po akong kayang protektahan. Marami na po kayong mga apong kailangang alagaan. Dumadagdag pa po ako. Hindi niya kailangan ang mundo niyo. Mas magiging masaya at tahimik ang buhay ni Jomar sa akin. Paalam po. Aling Marta. Jomar! Jomar! Hawak ang kamay ng bata. Ngunit unti-unti itong binibitawan. Kung saan ka masaya, doon ka. Dahan-dahang tumayo si Jomar. Umakyat ang hangin sa paligid at ang puno ay tila yumuko. Lumapit ang kapre sa tabi niya. Handa ka na ba, kaibigan? Tumango si Jomar. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Naglakad sila palayo. Unti-unti silang nilamon ng kaibigan. Naglaho sa lugar. Ang mga tao sa paligid ay naiwang nakatayo. Tila nabura ang lahat ng alaala sa kaganapan. Ang tanging nakakaalala lang sa lahat ng pangyayari, ang babaeng nag-alaga sa kanya. Walang iba, kung hindi si Aling Marta. Kailanman ay hindi makakalimutan ng matanda ang hiwaga ni Jomar, maging ang kaibigan nitong kapre. Ang isang batang inalipusta sa kanilang sityo, ito ay may mataas na uri na kaibigan na siyang nagtanggol sa kanya. Habang buhay, hinding-hindi makakalimutan ni Aling Marta ang kaibigan ni Jomar. Ang mataas na uri ng kapre na nagbabaga ang mga mata.